On Ninoy Aquino Day, 43 years after, Marcos invokes the legacy of his father's staunchest political rival. President Bongbong Marcos warns of democracy's present-day threats: disinformation, division, distrust, and civic indifference. He says Ninoy's legacy should inspire Filipinos to stand by their convictions, safeguard freedom, and strengthen democratic institutions. And from a look back at history to a present-day scandal taking another turn. Former Congressman Mike Defensor rejects the claim of retired Marine Orly Goteza that he was only pressured to testify against former House Speaker Martin Romualdez. Romualdez, meanwhile, says the allegations now rest on shifting testimonies with no physical evidence to back them up. Good evening, you're watching Political Beat. I am Lourdes de Vera. Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo and Vice Chair Ping Lacson say they were not surprised by the recantation of self-proclaimed Zaldico bagman Orly Goteza. Lacson even described Goteza as a coached witness. And for the details, we have mobile journalist Merrimon Reyes. All right, Merrimon, bakit sinasabi ni Senators Tulfo and Lacson na hindi na sila nagulat dito sa pagbawi ng sinabi ni dating Marine Sergeant Orly Goteza? Lord, Senator Ping Lacson, nung time din na hawak niya pa yung Senate Blue Ribbon Committee, who already had his suspicions dito kay Orly Goteza. And that would include siya maging ibang claimed na bagmen, yung mga nagpapadala ng flood control kickback sa mga nakinabang dito, including the former House Speaker Martin Romualdez. And while ang sinasabi dito last time yung na Senator Dante Marcoleta, eto na raw, lumalapit daw itong si Goteza, meron daw siyang alam tungkol sa pagpapadala ng kickback and such, nagkaroon ng recantation si Goteza. Pero ang sinabi rin ni Senator Ping Lacson, etong pagre-recant ni Goteza sa kanyang affidavit, sa kanyang kumbaga tinestimonya is hindi nito mapapahina yung pending cases against them. And Senator Erwin Tulfo naman, current chairman ng Blue Ribbon Committee, pinapaubayan niya na sa Office of the Ombudsman lahat daw ng investigation that has to do with the flood control scandal. And dahil mas mabilis daw, kasi kung ang hinahanap na rin daw talaga dito is accountability, mabilis daw ang case build-up, mabilis ang pagrolyo ng bola sa Ombudsman. Tulad ngayon, maraming detained. And on the part of the Senate, kung sakali pagpapatuloy, matagal na naman daw ito, it may take a month or two. Kaya the Blue Ribbon may shift its focus na sa iba pang mga issue. And that may include yung ibang sinasabi ni Senator Erwin Tulfo na mga ahensya rin daw na inaabuso yung sistema. Meanwhile, earlier naman, sinasabi rin ni Senator Ping Lacson, he is actually pushing for heavier penalties and fines for subornation of perjury, the act of inducing or forcing another person to commit perjury. May motivation din daw for the bill dito si Senator Ping. The proposal is in response for the recent recantations made by quote-unquote, yung sinatawag niyang coached witness na si Orly Goteza. And ang sinasabi rin ni Senator Ping, etong subsequent recantations, para nagiging lucrative business daw siya used to target political figures. And ang sinasabi rin, in-stress din ni Senator Ping, yung enforcement ng RA 11594, ito yung implementation ng yung kino-author niya noong 2021, increasing perjury penalties, kasama na rin dyan yung pagpapakulong at malaking danyos. Oh, take us back, Merrimon. Yung coached witness si Goteza, naalala mo, si Goteza appeared sometime September yata, last year, tama, September, sa hearing sa Senado, at he was presented as a surprise witness. Kung naalala mo yon. At ito yung natawa lahat kasi may binabasa siyang testimonya, nag-adlib siya, at biglang nasabihan ni Senator Rodante Marcoleta na, basahin mo na lang kasi. Tama, Lord. Yan, may suspicions din talaga dyan si Senator Ping. And kapag yung napansin kasi natin during those times, nung kino-cover natin to, may times na nagbabakal si Goteza sa mga sasabihin niya. And then, si Senator Marcoleta, while he's trying to ask for clarification questions, sinasabi niya, basahin niya yung papel na supposedly yung affidavit ni Goteza. And then, doon titingnan ni Goteza na, eto, pumunta raw sa ganitong lugar, pinadala daw, may pag-transfer daw ng van, yung bag, nakalagay daw doon yung pera and such. Pero yun nga, ang sinasabi naman ni Senator Marcoleta last time, lumapit daw itong si Goteza dahil nga may alam daw tungkol dito sa supposed anomalies sa flood control contracts. Pero ngayon, nag-recant na siya
kasama doon sa iba pang nag-recant ng kanilang mga testimonya. Okay, ano raw ang sinabi ni Senador Erwin Tulfo doon sa kanyang teorya kung bakit biglang may ano ba naramdaman daw supposedly? O ano yung naging realization nitong si Gutesa at bakit biglang binawi yung sinabi niya? Parang nagkaroon daw ng battle sa konsensya, sa isipin daw itong si Gutesa. Yun yung sinabi ni Senator Tulfo na baka kaya nagkaroon ng pag-urong na ni Gutesa. Pero then again, wala nang epekto ito sa investigation or sa legislative inquiry ng Blue Ribbon kasi lahat na ng meron sila, ibinigay na nila sa ombudsman. Lahat ng documentary evidence na meron sila, lahat na nakuha nilang data or info based din sa mga nagsalita under oath no, itong mga past Blue Ribbon Committee hearings, including din yung mga finding din na meron si Senator Ping bago rin siya magbigay ng privilege speech niya tungkol dito, lahat ng yon nasa ombudsman na. So, kung last time sinasabi pa nga ni Senator Tulfo, kinoconsider pa raw nila baka hindi na imbitahan ito si Gutesa, yung Marines dapat may individual pa na mga sworn affidavits, pero ngayon it's out of the table na. It's off the table. Sa totoo lang, Mary Mon, kung maghihigpit sila, pwede naman hindi sila mag-imbestiga at hayaang ombudsman na lang. Pero kailangan siguro yung public scrutiny rito at yung atensyon na gagawin ng mga investigasyon sa Senado ang isa sa mga magbibigay. Otherwise, hindi mapapansin itong mga bagay na to. Pero Mary Mon, ano naman daw ang maliban doon sa kwento natin kanina na kumbaga yung eksena no, between Marcoleta and Gutesa, ano ang dahilan ni Ping Lacson para masabing coached witness itong si Gutesa? Well, si Senator Ping kasi may keen eye and a sharp eye siya pagdating sa observations niya. This doesn't have anything to do sa kung meron silang bangayan or such, pero iba kasi yung pagiging metikuloso ni Senator Ping. Kaya ever since pinresent si Gutesa, kumbaga he's taking it with a grain of salt na hindi agaran na kung ano yung sinabi, eto yon. Basta ang importante, they took their oath na magsasalita sila as witnesses, pero hindi agad-agad lahat, yun yung ipapasok sa kailangan ng, eto na, yung may nakikita na silang parang for conviction, may marerecommend na ba silang charges, tulad ng lumabas doon sa partial Blue Ribbon Committee report. Kaya even itong pagpasa nila sa Office of the Ombudsman, ipinapaubayan na rin at pinagkakatiwala nila yung hiwalay pa na process ng case build-up, yung verification na ginagawa ng Ombudsman. Yun nga lang, hindi na muna natin makikita sa Senado yung magiging probe nito tungkol dyan sa flood control scandal. Pero looking back, nagsimula din kasi ang lahat ng magbigay or mag-deliver ng privilege speech last year itong si Senator Ping Lacson. Lumabas na may mga contractor sa 100% sa isang proyekto, merong parking fee, may hati yung contractor, may hati yung political figure na nakikinabang dito, yung nag-insert ng proyekto. And ngayon, eto na, naisiniwalat na. Pero we're still waiting kung sino pa ang mga mapuput behind bars. Naalala ko nga, Mary mo noon, there was much ado about yung kung kanino ano tawag doon, notary public. Di ba? Ang tagal ng pag-uusap tungkol doon at nagdebate pa kung yung feasibility supposedly ng makakahanap ka ng gantong oras. At ngayon kung sino-sino na turo. Pero Mary Mon, alalahanin lang natin. No? Isang beses lang nag-testify si Gutesa at hindi na nakita pa ulit, nagtago na lang. Tama. Nowhere to be found even nung napasa na yung Blue Ribbon Committee kay Senator Erwin, nung binubuo na niya yung supposed organizational meeting ng committee. During those times, hindi pa rin mahagilap itong si Orly Gutesa. And kahit nakapagpatuloy nung meeting, Gutesa, nowhere to be found. Yung ex-Marines pumunta naman sa Senado pero umakyat sa opisina ni Senator Robin Padilla. Pero yun yung pinakahuli natin nakita, yung araw na nag-testify itong si Gutesa, sumunod, wala na. Kung sabi ro kasi, nanganganib siya para sa buhay niya. Kasi ayon... Pero kaya niya protektahan yung sarili niya. Naalala mo yun, may isa pa na nagtanong din sa kanya na senador na nagtatago din ngayon. Sino yon, Mary Mon Reyes? Nako, well, sila Senator Bato de la Rosa, present din naman sila nasa Senado pa naman sila during those times, in attendance. Sila Senator Jingoy Estrada, present din sila nung time na yun. Marines! Parang bilib na bilib si Senator Bato noon. Marines! Parang tibay ka, di ba?
At taghanap pa yata, I think nag-o-offer yata o tinatanong si Gutesa kung gusto niya ng parang additional security. Parang gano'n, ano? Pero ang nasabi rin naman dito ni Gutesa during those time na kaya niya naman daw protektahan o depensahan yung sarili niya. Alright. Abangan natin ang susunod na kabanata. Okay, cambio tayo, Mary Mon, sa topic. Paano naghahanda ang Senado para sa deliberation sa 2027 national budget? Ready na ba ang mga kwarto sa PICC? Lord, netong lumipas na linggo, nagsimula na yung paghiram o pagrenta ng Senado ng spaces sa PICC kasi nga marami nang kailangang i-juggle ang Senate. Hindi lang impeachment trial, hindi lang yung mga meeting nito, may plenary session pa sila, may kanya-kanyang committee hearings pa. So, ang nasabi rin ni Senate President Sherwin Gatchalian, aside from that, they're also looking into using Fridays and Saturdays for committee hearings, especially for budget deliberations. Usually kasi ang Friday wala talagang Senate office, Saturday it's a weekend, so pwedeng ma-extend sila. And ang isa pang kailangan din nila, ang sinasabi naman ni Finance Committee Chairman Senator J.V. Ejercito, tulad ng sinimulang legasiya ni former Finance Committee Chair and now SP Gatchalian, everything will be transparent na pagdating sa budget deliberations. Wala raw closed door na bycam, lahat transparent, nasa website daw or nasa portal ng Senate, makikita yung transcript, yung documents, lahat-lahat. And yan yung isa sa mga abangan natin sa mga susunod na linggo. Okay, pagdating naman sa Mary Mon, paano lang ulit? May nagkasundo na ba sa bagong schedule yung pinopropose sa umaga gawin yung session at sa hapon yung trial? Lord, sabi ni SP kanina, may consensus na raw na nakuha sa mga senador and this week daw i-implement yung schedule ng impeachment trial. Pero wala pang malinaw talagang sinasabi kung retained lang ba siya kasi nagkaroon nga na suggestion from Senator Biggs, kung retained lang ba siya ng umaga hanggang ganitong oras, mauusog lang ba ng oras yung plenary, pero kasi may nakalagay talagang oras kung kailan dapat sinisimulan yung session, or tulad ng suggestion ni Senator Biggs, hapon pasawa na, 1 to sawa na yung impeachment trial. Ang nasabi kasi dyan ni SP is pwedeng ma-overwork o magkaroon ng burnouts itong mga senator judge kapag mapunta sa hapon hanggang magsawa itong impeachment trial proceeding. Pero open siya dito kasi nga para mabigyan pa raw ng oras yung trial. Pero we'll see by Monday kung ano yung magiging ruling ng impeachment court. Kasama na rin yung ruling nito sa kung sino ba sa prosecution or defense ang may violation talaga sa sub judice rule. Abangan natin yan. Kung magkakaroon ng lektura o magkakaroon din ulit ng reconciliation, yakapan at tawagan ng mami, at kung ano ang epekto ng mga may members ng mga minority ngayon sa mga committees. Yay! Kompleto na. Kompleto na sila. Okay, tsaka ako na lang tatanungin, Mary Mon, yung usap-usapan na may mga nanliligaw daw sa ilang minority senators para ibahin yung possible na boto nila. On that note, maraming salamat. Thank you for those updates. Mary Mon Reyes, our mobile journalist. Happy weekend, Mary Mon. Pahinga ka. Don't go away. More stories ahead when Political Beat returns. And you're still watching Political Beat. I am Lourdes Vera. Today, the country marks the 43rd anniversary of the assassination of former Senator Benigno Ninoy Aquino Jr., an event that became a turning point in the country's recent democratic history. But more than 4 decades later, how is Philippine democracy faring? Joining us now are members of the August 21 movement, revived, or ATOM. First, we introduce the President, Volt Bohol. Welcome back to the show, Mr. Bohol. Again. Thank you, Chief. And our good friend, anong position nito sa ATOM? Atom leader. Atom leader. ATOM leader. Of course, ang public historian kilalang-kilala, Xiao Chua. Makasaysayan hapon. Gabi po. Speak of kasaysayan, makasaysayan ng isang kasama rin natin ngayon. We have in our midst one of the actual witnesses of the slaying of 1983. Doon mismo sa tarmac. Siya po ang former PAL airline mechanic Ramon Balang. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi po sa inyo at sa mga nanonood. Okay. Volt, Yes. kung muna tatanungin,
paano nyo na-hook up itong si Sir Ramon Balang? At familiar na ba kayo sa mga Agrava Commission ng mga hearing? Yes, of course. Alam nyo, sabi ko nga, bukod sa comic book fans ako ng mga Superman, Batman, Mr. and Miss talaga binabasa ko ng grade school ako, hanggang high school. So talagang nababasa ko yan si Kuya Ramon. And in fact, nung first time ko siya na-meet, I think this was 2023, the 40th anniversary of Ninoy Aquino. Hindi pa siya atom noon. Sinundo namin siya. And itong isa naming member na si Carl Suyat, and a member also of Project Gunita, was the one who actually contacted Kuya Ramon. Diba? Starstruck ako nung una ko na-meet yan. Siyempre, nababasa ko lang nung una eh. So, it was really, masaya ako na sabi nga, uy boy, andyan pa pala si Kuya Ramon. So, the new generation should hear him. Yeah. Okay, Kuya Ramon, siya, ganun din, ikaw familiar ka rin sa mga naging testimonya at itong siya yata yung isa sa mga, paano ba to? Puro, maliban kay The Crying Lady, si Rebecca Quijano, Quijano, Tita Bex. Oh, dito. Ang testimonya niya, Sir Ramon, ay nakita nyo mismo si Galman at ine-escort siya ng mga sundalo. SWAT. Okay, mga SWAT. Okay. Wala kang kamalay-malay noon na yung China Airlines na aeroplano dumating ay laman yung dating senador. Wala. No idea. At Kahit all. nung pumutok na yung baril. Wala pa Hindi. rin. Nung may bumaba na, kasi bago ako pumasok sabi nga daw, dadating si Ninoy. Nung may bumaba na, dito pala sumakay. Nung bumaba na lang. Oo. So nakita mo si Ninoy. Oo. Wow, yung mukha gano'n, si Ninoy yun. Doon nakilala mo na agad. Wow. Ito pala yung pasahero pala siya sa China Airlines. Nakaputi. Nakaputi. Tapos mabilis lang kamo. Ayon sa testimonya niyo, parang mga 2-3 minuto lang lahat. It's all over. Ganun. Okay. Dasan kayo nakatayo? Pwede ba natin ipakita? Kasi may pinadala akong pictures kanina, yung parang yung chart, kung mariready natin. Hindi po yan. Yung parang mapa po. No? Habang hinahanap yung... Sige. Gaano kalayo mula sa'yo si Senador Aquino? Yan po. Although medyo may correction ang ginawa po dyan, Kayo po yung number 2. So, yung actually nandun ako sa may nose side. Na aeroplano? Pero more malayo-layo ng konti. Katapat ko yung hagdanan. Katapat yung mismo yung hagdan. Normally, ang ginagawa ng isang airline mechanic sa mga ganito pagkakataon ay ano po, Kuya Ramon? Siyempre kami nagpaparada ng eroplano para tamang-tama dun sa paglalagay ng aerobridge. So, una nga ayaw kami palapitin ng mga ABSICOM Sabi ko sa ABSICOM, sige, kayo magparada ng eroplano. Suplado! So may interaction pala kayo. Ito ba yung gumagano'n, Kuya Ramon? Yung sumisenyas? yeah. Okay. Marunong ba kayo magparada ng eroplano? Sabi ko, Anong sagot nila? sige na nga po. Pero yung mga cleaner, yung mga cargo loader, yan talaga hindi pinalapit sa eroplano. Wala ka narinig na kakaiba na may nagbibigyan instructions na bakit halimbawa yung mga cargo cleaner ay nalaman mo na before ka pumunta ron ay hindi na pinapalapit yung mga lahat yung mga binanggit mo ng mga trabaho. Oo, kasi during that time, pinaprepare naman na namin yung bay, yung equipment na gagamitin namin para yung aeroplano is makaparada ng nasa tamang linya. Nakikita namin yung mga cleaner, malis kayo dyan. Sa ilalim. Sa harap po ninyo, ginaganon. Okay. Tapos yung mga cargo loader, pati yung mga equipment, huwag muna pumarada. In fact, pag parada ng aeroplano, dadating yung fuel bowser na magkakarga ng fuel sa pakpak. Pati yung hindi pina Pati yung nag-ano ng cargo, yung nagbabalibag ng mga bag.
Hindi, wala pa yun. Wala pa. yun. Binabalibag talaga din Correct, ng mami na correct, huwag na totoo. kayo magmaang-maangan. Nakita na namin yan. Opo. Okay, Kuya Ro, lahat ba ito sa tingin mo ay executed with grace? Yung parang alam mong choreograph ng maayos o kahit sila mismo nagkaagulo-gulo, yung mga sundalo? Masasabi ko na maayos naman eh. Instruction sa kanila, gano'n, paalisin yung mga tao. Kaya nag-aalisan. Pero hindi nila nagawa sa amin. Kasi nga, hindi nila magagawang magparada ng eroplano. Wala silang Oh, hindi nila kayang ganun. wala silang knowledge at saka expertise para maiparada na maayos ang eroplano. So kayo ho ba'y nakaharap sa hagdan mismo? Mhm. So, nandun ako, tapos yung hagdanan, pababang ganyan. Mhm. So, nakita ko nung nagbababaan sila. At the same time, dahil kaharap ko si Galman doon sa kabila ng hagdanan, nakita ko rin yung mukha ni Galman. Grabe. So, nung mabaril si Ninoy, bumulagta sa tarmac, tapos siya ang binaril, nung maramdaman niyang siya nabaril, parang nagulat siya, bakit pati ako? Yung expression ng mukha niya, kitang-kita ko yun. Na, Nagtataka na nagulat. Oo. Bakit pati ako? Parang gano'n na. Oh my God. Victim talaga siya. Ito my ho ba God, yung mukha ni Galman? Yan. Wow. He Okay. was a victim. Wow. Yung testimonya po ni Crying Lady, ni Rebecca Quijano, nagtugma ba doon sa na ano po ninyo? Kasi she's viewing from the inside the aircraft. Ako naman nasa ilalim, nasa labas ng eroplano. So, pareho lang yung different angle lang siya. Pero yung testimony namin, pareho. Ilang buwan bago po kayo pinatawag ng Agrava Commission? Napatay si Ninoy August. Lumabas ako December. Hindi na sana ako lalabas eh. Kaya lang, pumunta sa bahay yung mga CIS. Sinusundo ako para makahingi ng testimony sa akin. Dinay ko pa nga eh. Sabi ko, wala na, hindi naman ako kasali dyan. Sabi ng manager ko, tsaka ng supervisor kong na-interview nyo eh. Hindi naman ako duty doon nung time na napatay si Ninoy. Nagpapalusot ka, in short? Oo. Pinakitaan ako ng Larawan. ng papel. Oo. Kasi pagka kami nagse-service ng airline, sinusulat namin yung log-in namin, tsaka kung sino yung nagtrabaho doon, kung ano yung equipment na ikinabit namin para sa maintenance ng aeroplano, pangalan ko yung, ako nagsulat doon eh. Pangalan ko sinulat ko, tsaka yung isa sinulat rin niya. Ibig sabihin, handwriting mo yun? Handwriting ko yun. Medyo mahirap yata lumusot doon. Meron silang photocopy noon. Oo, patay tayo dyan. Pakita, hanapin din natin yung picture ni Sir Ramon na nagte-testify, yung nakaturo po siya. Mamayahin na mapakita po natin. Okay, Sir Ramon, so finally, mag-asawa ang abogado mo, no? Attorney Hildawa at Gomez. I think writer yata yung naging anak niya. Ayan, yan po. Opo. At andun din si Butch Aquino? Oo, nakita ko siya. Sa SSS building. Okay. Ito ay, ilang taon ka lang dito, Kuya Ramon? 28? 28 years old. 28 years old. At by then, ay 4 years ka ng airline mechanic. Nung narinig mo yung putok, hindi ka ba natakot? Anong naging reaction mo? Ang gusto ko, pagkarinig ko, gusto kong magtago. Pero naghanap muna ako ng pagtataguan. Yun, takbo ako. Doon ako nagtago doon sa lagayan ng mga pangilan ng aeroplano. Tapos narinig ko yung pak. Yun, na. Okay. Pero nag-aalisan yung mga sundalo. Ang bersyon ng military, Chow, ang bumaril kay Ninoy si Galman. Correct. Nakita niyo ba ang binaril ni Galman si Ninoy? Hindi. Sino bumaril? One of the soldier. Doon sa mga nagbababaan. Oo. So, tingin mo galing sa likod? Oo. Elevated sa mas mataas dun sa... Narinig mo yung pusila na sigaw? Ay hindi, dun yung sa loob ng, Sa loob. ng bridge.
Pero hindi audible sa baba. Kung sinasabi pa rin yun, hindi na namin naririnig dahil maingay yung yung tunog ng mga eroplano. Okay, so nakita mo bang gumulong pababa yung katawan mula sa hagdan? Hindi naman gumulong eh. Binitawan. Binitawan. Okay. Kasi hawak-hawak, di ba? Oo. I see. Nung binabalibag na yung katawan doon sa loob ng ABSECOM SWAT van, mga ilang minuto yun after no actual Saglit shooting? din yun eh. Nakapagtago na ako nun eh. Nung nakabulagta na nga, kinuha ng Sergeant Mateo yata yun, may hawak pang Armalite. Hinilang ganun, tapos tinulungan siya ng isang SWAT. Tinapon, Tinapon parang lang. baboy. Oo, eh. Parang baboy na tinapon ganun. Okay. Tapos ng lahat nun, pinauwi ba kayo? Anong nangyari? Nagtrabaho pa ba kayo? May sinerbisyohan ka pang isang eroplano? Meron pa akong eroplano, pero malayo na dun sa pinanggalingan na sa kabilang side ng tarmac. Umuwi ka pa. Siyempre, umuwi ka pagkatapos. Oo, umuwi ako. Tapos yung nakita mo sa balita, andyan ako eh. Ah. Wala pang lumalapit sa'yo nun na mga... Wala pa, pero nung earlier before, merong nag-uwian ng mga, kasi overlap yung ship namin eh. Yung naunang ship namin, may umuwing kasamahan ko na nakamotor siya, tapos may kaangkas na kasamahan ko din, kapunta ng Paco, sinundan sila. Pako? Oo. Sinundan sila ng, Uy, militar. feel free kung may tanong kayo ah. No, okay na. Okay lang, sure. I'm sure narinig nyo na itong mga version niya. After ng testimonya po ninyo sa Agrava Commission, nagtago daw kayo? Immediately after ba? Oo. Nung gabi na yun na December 28 ako, kinuhanan muna ng statement sa bahay ng attorney ko. Tapos nung gabi na yun, doon ako pinatulog at nagpatawag si Agrava ng NBI agent para to protect myself. Pero kinabukasan, sabi nung attorney ko, hanggang sa pagtataguan mo, kasama mo yan. Sabi ko, ayoko. Government din yan eh. Ikalaban natin gobyerno. Pinalis namin. Kailan ka nag-decide na my life is in danger at magtatago na ako? Nung araw na pumunta yung mga CIS sa bahay at gusto kong dalhin sa krami para makuhanan ng statement, sinabi ko, ay, teka muna. Kiss muna. Papatawag ko muna yung attorney ko. Kasi Galing. malapit lang naman. Kailangan meron akong kasamang lawyer. Si Sir Ramon po ay isang mechanical engineer from UE. Ngayon, nung dumating yung attorney ko, pero sabi pa nila, ay hindi na kailangan. Ang dami mga attorney doon para magano sila. I-style ba eh, no? Grabe, no? Style eh. Sabi ko, Bumulahin ka pa. Siyempre, di ka naniwala. sabi ko, iba yung kumpiyansa ko. Dadalhin niyo ako sa krami eh. Hindi ko naman kilala yung mga attorney doon. Yung pag-imbita ba nila sa'yo ay polite naman o medyo... Polite. Okay. Magalang. Kapitan yung nakikipag-usap sa akin. Yung katabi niya, sarhento. Captain. Hindi ko na maalala. Pero, Kuya Ramon, before nangyari ito, ano yung political, ninyo? Tindig ninyo sa politika? Kayo ba'y ganito o ganito? Hindi ako. Dahil ako pinanganak, election ni Ramon Magsaysay. Kaya ang pangalan ko, Ramon Politico. Oh. Second name nyo politiko? O middle name? Second name. Ano pa? Ramon Politico? RP. Ngayon ko lang nalaman yan Ramon Origin story ni Ramon Balang. Yun ang nakalagay sa birth certificate ko. Ang weird, you were named after a president who died in an air crash. At Tapos naging airline sa mechanic kayo. aeroplano. The irony. Anyway, May tanong ako. Nung nagtago ka ba, yung Philippine Airlines tumulong sa'yo to facilitate na huwag ka muna magtrabaho, gano'n? Hindi, pero merong provision sa CBA namin na
pwede kaming mag-leave at pag na-exhaust na namin yung leave, pwede pang mag-leave without pay. Wow. We live without pay. Oh, Ano that's ba? good, that's good. Kuya Ramon, nung nagtago na kayo, siyempre pwede natin sabihin ko saan kayo nagtago. Pwede. Oo. Sa Amerika, di ba? Hindi. Dito lang sa Pilipinas. Dito lang. Oh? Hanep. Pero meron akong follow-up. Kasi alam ko, si Rebecca, talagang nakasama rin nila Relly nung panahon na yon. Atom, in other words, the original batch. Meron bang interaction between you and Boots and the gang Atom? Actually, Kinonta ka nila? Oo. Actually, nagkaroon ng Fans for Truth para sa akin. Oo. So, meron ako isang kaibigan na miyembro ng Atom. Mon, Oo. punta ka doon, merong ibibigay sa yung panggastos mo kasi Oo, kasi tatago wala ako. kang trabaho eh. Tatago ako eh. Oo, eh. Wala Oo. nang sweldo dahil live without pay na. May bibigay sa'yo, gusto ka rin nilang makita. O di, punta ka doon. Tama ko yung attorney ko. Tapos, parang may kainan sila, impromptu na kainan. Tapos, pinakilala ko. Tapos, binigay sa ako ng sobre, yung pera. And then, iniimbitahan nila ako mag-miyembro ng Atom. Yung time na yun. Yung time na yun. Eh, sabi ko, teka muna, under ongoing yung Kaso. Yung kaso. Oo. Baka pag nag-miyembro ako sa inyo, magkaroon ng kulay. Oo. Tama. Oo. Tsaka I think gusto ko lang i-add na may additional context lang no, dahil sa panahon ng fake news. Yung kay Rebecca kasi, ang isa sa mga intention was to protect Rebecca. Kasi marami na, delikado na rin si Rebecca. So yung palagay ko, when Atom reached out to you, yung panig nila Boots, Para with the same protektahan. intention. Gano'n na rin. Kaya lang, dahil nag-decline ako, para siguro sabi nila, gusto nito sarili niya. Walang ibang Which is okay lang. Diba? Okay. Then, wala na kaming contact Okay. after that. Nasagot ba ni yung inyong tindig sa politika, kayo ho ba ay opposition Opposition. o KBL? loyalist? Hindi ako loyalist. Hindi rin naman ako oposisyon. Ang gusto ko lang, yung totoo. Okay. Okay. Na-witness ko, yun yung sinabi ko. Walang... Nung nagtatago ka, ay wala ka namang bigat sa konsensya na feeling mo dapat may kinikwento ka pa? O lahat ba'y naisiwalat mo na ron? Oo, kompleto na yan. Walang labis, walang kulang. Okay, Tito Xiao, yung Agrava Fact-Finding Commission na ginawa nung sa ilalim ng PD 1886, ang weird kasi si Corazon Agrava, of course meron pang isa bago to. Si Corazon Agrava ay juvenile and development, kumbaga Iba yung linya niya. ang joke ng iba para maging juvenile delinquents daw yung mga members of the board sila Ernesto Herrera. Pero yun nga, magkaiba ang kanilang mga kumbaga reports. Yeah, hindi sila lahat abogado, una. May iba't ibang sektor. Kasi nga, yung crime na to, hindi lang implication to, hindi lang legal eh. So the fact-finding board wanted to know what really happened, no? And then the different perspectives of the board. Nagkaroon ng minority report at saka majority report. After. So, nung natapos, ni-wrap up, dalawang report na lumabas. So, hindi siya united report. So, basically, ang sinasabi, yung minority report muna is just, I think, kung tama ako, is si Judge Rosie lang. Siya lang ang... Corazon. Corazon, Rosie Agrava, no? Siya lang yung siya lang yung pumirma doon. Yung minority report, ibig sabihin, ito yung report ng county, yung hindi nanalo, kumbaga. At siya lang yun, yung presiding officer. At ang sabi niya, hindi si Galman ang pumatay. Ang pumatay ay si Rogelio Moreno. Military conspiracy ito. So, hindi siya communist hired o hired gunman na pinatay si Ninoy. So, military conspiracy. And, yung mastermind of this, up to, nalaman nila, up to Luther Custodio. Yung
head ng ABSICOM. Na pinardo ni GMA, pero nung nagbisikleta pagkatapos, for some strange Iba reason. pa yan, si Sergeant, ano yan? Sergeant. Pangalan niya? Si Demesa ba? Ata. Sino yun? Di ba si Demesa? Martinez, Pablo Martinez. Martinez. Yung Pablo Martinez, lumabas siya na after. Yes. Oo, hindi siya part nung nauna kasi siya yung nagdala yata kay Galman. Yun yung sinasabi niya. Siya yung nagdala kay Galman at siya yung pumatay after niyang makitang patayin sila yun. No? Si Martinez yun yung nag-name kay Ambassador Coangco. Danding ko ako, yes. Pero anyway, so, ang nangyari doon, may yung majority report, which is the other than Ma'am Rosie, Justice Rosie. Ang sabi niya, the military conspiracy is not just up to Luther Custodio, but goes higher up to General Fabian Ber, the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. So, yun, hanggang doon lang. Before No? this, wina-warning na si Ninoy na ilang tao na nagsabi sa kanya na wag ka Correct. uuwi. O Yeah. may pumunta pa sa kanya sa Amerika, sinabi, wag ka Huwag ka uuwi. uuwi. Because your life is in danger, will be in danger. That's Imelda Marcos herself. No, Yes. The beautiful one herself, Yes. to use Ninoy's words. Okay, so, ang sabi naman, hindi style ni Marcos ang assassination in something so sloppy and so Yeah. very public pa because known for his very intricate planning daw itong si President Marcos at hindi niya estilo tong ganito. Baka si Verpa, posible daw, sabi talaga. Well, ako, for me, solid sa akin based on what the Agraba report said, na talagang General Ber is the master, kumbaga, chief operating officer of this. Narinig ko ano yung joke mo sa radyo. Pag sinabi ro ni Marcos, jump, ang sasabihin ni Ver, What floor, sir? what floor? From what floor? May kasunod daw yan. Ano? Si Ramos parang, let's build a task force first. Let's build the task force first Before you jump. before you jump. Si Enrile naman Kaya daw, natin to. si Enrile naman daw, Ano ba Ano? Enrile? parang, we'll make a thorough study first before we jump. Kanya-kanya yun. Diba? Pero Ganda, si ganda. Ver talaga yung boom. Oo. Okay. Walang Tatanong agad yun. walang tanong-tanong. So parang, I think the way, di ba, siya yung National Intelligence Agency, siya yung Nika. naging mastermind of a lot of the atrocities Yes. during martial law. I think very fair. Rather than, kasi basically, pinaano na ni ano yan eh. Kumbaga, inalaw na ni President Marcos. Of course, Marcos had a hand in it, all of the atrocities. But General Ver was the one operating. May isang pagkakataon pa raw na sa gitna ng, after ng, si Imelda ay pinatestify, di ba, sa Agraba. Oh yes, Oo. birthday niya. Kumanta July pa pa. ang mga judge. Ay talagang nag-frown ng maraming tao kasi bakit kinantahan nila ng happy birthday? Si Birthday Rosie ng Agraba tao. pa ang nanguna. Nanguna raw, di ba? Oo. Masama iba, but parang si Vince Dizon, nag-birthday ng isang araw. Kantahan natin ang happy birthday doon. Ang Justice for Aquino, Justice for All, Judge ang movement. Yes. Ano ang link nito sa Atom? Well, kasama dyan sa mga co-founders nito, si Boots Aquino. No? And it was primarily an umbrella organization meant to really consolidate the opposition nung time na yun. Kasi sobrang desidido na si Boots and the rest of Atom pabagsakin yung diktadura ni Marcos. Of course, they need all the help that they can get. So ito, talagang tumawid ng mga political ideologies yan. Gano'n Halo-halo. kawatak-watak ang opposition nun before the Ninoy Aquino's death? Well, there was necessarily, wala talagang ano, ever since naman hindi, hirap na hirap mag-consolidate ang opposition. They tried. Pero there was sort of like a headway nung na-form yung Atom, and then Tarlac to Tarmac came, nakita ng mga ibang opposition leaders, may hatak. Kasi ilan... Sorry, Yeah. wala akong, I mean, I don't have the timeline now because I was not there. No? I used to know. Pero yung Unido Yeah. was not an entity before the Aquino assassination. No, they were there already. Oh, they were there. They were there so, already. Salvador Laurel was trying to position himself as the leader of the United Opposition, right? Yes, while Ninoy was away. But Oo. Doy Laurel was
actually waiting for Ninoy to come home Right. so that he can deliver the leadership of the opposition on a silver platter kay Ninoy Aquino. Right. He was willing right. to do that Right. kay Ninoy. Yeah, yeah. Kasama siya sa mga kausap ni Senator Ninoy Aquino at that time. Kasama siya sa Right. kausap. In fact, with Boots Aquino, Doy Laurel was with him when they delivered the bad news to the people. Doon sa arrival curbside. Pero yun na nga, parang hirap pa eh. The middle class Hirap. was not moving at that time. Oh. It's really mostly the National Democrats, of course, some of Yeah. the Social Democrats were already there. Pero hindi massive. When Ninoy Aquino died, talagang doon talaga sumama yung middle class and yung support talaga nag-swell eh. Yung non-activist na tinatawag, naging activist. Correct. Yung na-move Naging sila. aktivista. Yeah. Yan ang That's nagawa true. nila, That's Boots. true. At Kayo ng ba, Jaja. Kuya Ramon, Sorry. hindi kayo naging aktivista nung panahon na yon, nung nangyari yon? Nag-rally ba kayo? Hindi, pero yung kapatid ko, miyembro ng Kabataang Makabayan. No. Okay. First quarter Yung- store. yung kuya ko. Yung kuya 70s, ko. no? First quarter store. Wow. Okay. So, eventually, ang Atom became known as one of the yearly participants ng annual sa EDSA commemoration. Maghawak ka ng kamay at tatalon, ano? Hanggang makikita mo, kumukonti na rin sumasama sa mga tumatalon. Yung talon ni Ramos, paigsi ng paigsi, ganon. Habang dumaan ang maraming presidente, anong nangyari sa Atom at bakit may bagong revival ngayon? Ano kasi, there was really no long-term plan for Atom, no? Kasi ako nakita ko mismo yung mga papeles, the minutes of the meeting nila Relly, nila Boots noon. And even the roadmap of August 21 movement. It was really formed to dismantle the dictatorship of Marcos. Talagang bluntly yun yung objective nila. Now, once the dictatorship is brought down, walang kasunod yun. Because that was actually the short-term objective of every Filipino nung panahon na yun eh. I remember when I was in grade school until the early high school, kahit ako mismo, my parents, isa lang naman ang pangarap namin. Gusto namin mawala na si Marcos. Mapalitan naman. Bigyan naman ng pagkakataon ng Pilipinas Grabe, na na pwede magkaroon ng mag-Disneyland muna. hindi. Pangarap, bata. Nung panahon kasi na yun, and people should remember, no, I was in grade 6 nga pala, nung pinatay si Senator Ninoy. And binurol siya sa tabi ng eskwelahan ko. Angelicum Santo School. Domingo. Oo, so doon pa lang, as early as that time, talagang namulat ako kay Ninoy. But even before that, galit na ako kay Marcos dahil binan niya yung Voltes 5. Sinasabi ko palagi. Correct. Nasaktan ako doon. Oh, dapat daw iban ulit. Tito Xiao, naglabas ng statement ang presidente, another Marcos in government. Pero of course, parang iba yung dynamic ngayon, ano? Naglabas ng statement at very ceremonial yung pagkasabi, pero anong take mo dito? Well, dahil Atom ako, I would want to first give the floor to Bolt Bohol. Yung statement ni ng Malacanang. Sa akin, sabi ko nga, every Filipino, we appreciate every Filipino or even non-Filipinos who practically pay tribute to what the late senator did, no? Dahil, bakit? Kasi ilang taon ding binarubal ang legacy ni Senator Ninoy. People hated him, people threw a lot of lies towards him. At dinuduraan ng kulay dilaw. Dilawan, komunista, whatever. Niyari yung dilaw talaga. Iniyari yung dilaw. Na pati yung ibang dilaw, nahiyang magdilaw. Correct. At nagpalit ng kulay. Yes. And to see this... Napata ka ng konting pula. Yeah. At naging Ping. Para makita namin na nire-embrace si Senator Ninoy ng iba't ibang panig, hindi lang Malacanang. In fact, yung mga nagsimulang mambarubal sa kulay dilaw at kay Ninoy Aquino ay niyayakap siyang muli. Siyempre, sino ba naman hindi matutuwa doon? Siyempre, nakakatuwa. But then again, it's a different aspect din kung hanggang words lang ba yung pagpuri natin kay Senator Ninoy. At hindi natin isasabuhay kung ano man yung pinupuri natin kay Senator Ninoy. Like for example, Malacanang. Nung isang linggo lang, hindi raw ill-gotten wealth yung mga kanilang busy daw. Ano ka ba? yun na nga. Tapos 1 week later, biglang pupuri ka kay Senator Ninoy. Parang there's like a detach there. How can you do that when
you're not, kumbaga, hindi mo sinasabuhay yung pinaglaban ni Senator Ninoy. Ako naman, ang sagot ko dyan, yes, we're yellows. We want to think that we are advocating the legacy of Senator Ninoy Aquino, pro-democracy, pro-human rights, anti-dictatorship, and authoritarianism. But, Ninoy doesn't belong to us. He doesn't, yes, Ninoy is an Aquino, but he doesn't belong to the Aquino family. He doesn't belong to us, the yellows, the atom. He belongs to the Filipino people. So ako, I welcome those who are, especially yung mga ordinary people who are now seeing, alam mo, kahit hindi ka nag-agree sa kanya kay Ninoy Aquino, sa kanyang politics, sa kanyang, whatever. Pero na nakikita mo na-appreciate mo na matapang siya. It's something that we can all agree. Matapang siya, siya yung nagbuwis ng buhay, para sa pinaglalaban niya, no? Makita natin yung halimbawa na yun. And I really appreciate that. No? So, maraming salamat. Dati hindi, nakakahiyang magdilaw. Pero ngayon, medyo kahit pa paano, parang nanunumbalik. Kaya nagpapasalamat kami sa taong bayan. Minsan, alam mo, Bolt kanina, di ba, nandun tayo sa mga di ba? Ang daming nag-agree na. Habang nagmo-motorcade kami, habang lumalabas kami, may yung mga taxi drivers, di ba, na nagtakbuhan para humingi ng mga merch ng Atom. Wow. Parang, Nagulat there kami was a doon, time na parang alam namin na diring-diri yung mga tao sa amin. Pero ngayon, na-appreciate na nila ulit. So hopefully, kasi yun lang naman gusto namin ibalik. Yes, this is politics, of course. But we're not a political party. No? Gusto lang namin ma-appreciate ng tao human rights, democracy, Correct. at the empowerment of the people na tayo ang may kapangyarihan. Alright, on that note, nagpapasalamat po ako sa oras po ninyo. Sir Ramon Balang, sir, thank you, sir, sa oras po ninyo. Salamat din. Xiao Chua, and of course, Atom President Walt Bohol. Thank you. Alright, more developments ahead here on Political Beat. Just a quick nod to capitalism first. So Ninoy's death in August 21, 1983 did not instantly topple Ferdinand Marcos Sr. It took 3 more years, but what it did was more dangerous to a dictatorship. It persuaded ordinary Filipinos that fear was no longer enough reason to remain quiet. That was shown by the millions who joined Aquino's 11-hour funeral march from Santo Domingo Church to Parañaque. They were not protesting merely because an Aquino had been killed during a government headed by a Marcos. They were protesting the arrogance of unchecked power, censorship, cronyism, corruption, and the belief that government could manufacture its own version of reality. And to reduce all that struggle to nothing more than a family feud is to cheapen our history. As Mr. Chua said, Ninoy's death belongs not merely to the Aquinos, just as dictatorship is not a monopoly of the Marcoses. Both belong to the bigger Filipino story. The Philippines is not just composed of 2 or 3 family names. And the 31 million votes that returned another Marcos to the presidency in 2022 does not erase that narrative any more than one election can permanently settle history. If anything, it reminds us of democracy's gratingly peculiar quality, the freedom for people to elect those they once expelled. But they also retain the power to question, to criticize, investigate, and remind them that no surname, Aquino, Marcos, Duterte, or anyone else's, is beyond reproach and rejection. Democracy survives only when citizens remain curious, skeptical, argumentative, stubborn about facts, and intolerant of the idea that power deserves obedience simply because it is power. 43 years after a man fell on the airport pavement, the Philippines remains poor, noisy, difficult, frequently disappointing, and still capable of surprising itself, sometimes disappointingly. But that may be the quiet hope of August 21, that history is never finished. As corny as it may sound, it is still a story we are writing.
And that is the word of the Lord for tonight and the political beat this Friday, 21st of August. I am Lord Rivera. You deserve to be drunk on the weekend, as in blind drunk.